Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalingap Rob, syempre kay Jack Matubang. At sa lahat ng mga sponsor. At syempre, Tita Thankful, I miss you, Sis Pixelixi, Maria Legaspi Vlog, Tita Lydia, Migalabi shoutout sa inyong lahat. At syempre kay Buddy, Cell TV PX, at hindi ko na kayo maisa-isa, at Ermagalo Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Selena Barbosa. Ayan po ang ating mga kaibigan na namimiss ko dito sa YouTube. At syempre, ano ngayon ang ating re-reactionan? Ito nga dito na yon na nakita ko. Patungkol nga ito sa mga voice clip na nakita ko at nag-reaction sila patungkol dito na sinisisi nila si Kuya Awi at si Roel Abmalalag na sila daw ay nagbitiw ng salita na bawal pumunta sa kubo. Ano? Sila po, si Kuya Awi at si Roel Abmalalag, maraming ang nanunood sa kanila na wala silang binibitiwan na salita na ganon. Ano? Itong voice clip, narinig ko ito kay Sangkay Lons TV at marami na rin ang nagreaksyon at ako ang magpapaliwanag sa inyo dahil may alam ako dyan. Ha? Ito, si Kafronde ay may biniling lupa si Ate Malo dyan sa Daet. Ano? At nasabi nga yan ni Ate Malo na itong lupa ay idudunit niya doon sa beneficiary ni Dudong. Marami naman siguro nakakalam dyan dahil nasabi naman yan sa live ni Ate Malo. Ito lang ang masasabi ko. Sino ang nag-send ng voice clip na yan na si Kafronde lang naman at si Ate Malo ang nag-uusap, problemang dalawa nila yan at ito na nga maraming nadadamay. Ito si Kafronde, hindi ko na sasabihin na nandadamay nga siya. Nag-alibay siya dahil sinisingil siya ni Ate Malo patungkol nga dyan sa lupa dahil ang gusto ni Ate Malo kunin na lang yung bayad na pinadala niya doon sa lupa. Ito si Kafronde, dahil nga sinisingil siya ni Ate Malo, nag-alibay siya na hindi siya nakakapunta doon kay Dudong Roel dahil ito nga si Ate Malo ang gusto niya ibigay nga yung pira kasi binabawi nga ni Ate Malo, binabawi niya ang sa lupa na yon na binili niya. Parang mayroon dudunitan dito si Ate Malo. Kaya ayan, wag na kayong masyado pa nadakdak dahil yun na nga ang may kasalanan dyan si Kafronde dahil siya ang nagsabi na bawal siya pumunta ng kubo na wala naman nagsabi sa kanya. Nag-alibay si Kafronde. Alam mo naman, di ba si Kafronde, marami na ang nangyari sa kanya. Noon din yung 100,000 na nawala. Di ba? Nai-ano ko pa nga yan? Nai-live ko pa nga yan? Oh. Kaya ang may kasalanan dyan, ang nag-alibay dyan, ito si Kafronde. Usapan lang nila ni Ate Malo at bakit ito nagkalat at marami nang nadadamay. Nadadamay pa dito si Kuya Awi, nadadamay pa dito, nag-away-away na ang magkapatid nang dahil nga lang dyan sa alibay ni Kafronde. Ito sa totoo lang, problema ito ni Ate Malo at ni Kafronde. Hindi dito kasama si Dudong Roel, si Kuya Awi, dahil marami ang nakakaalam sa atin na ang kubo ay pangkalahatan yan sa kanilang mga fans, sa kanilang nagmamahal sa kanila, yung nag-ano dyan, mga staff ni Dudong Roel, pangkalahatan po yun, kaya ginawa yun. Wala tayong narinig
na bawal pumunta sa kubo na yan. Kundi, dyan lang sa voice clip na yan, na ipinarinig, dahil nga, sige, ito na nga, ibalik-balik ko, dahil nga, ito nga, si Ate Malo at si Kaprundi ay mayroon po sila dyan, usapan, patungkol dyan. At ayun, nagkalat ngayon, dahil kung sino ang nagpakalat nitong voice clip na ito, na dapat ay personal lang nila yan na usapan. Yan ang mahirap sa atin. Dapat pag private na usapan, wag na po natin ipasa-pasa kung saan-saan dahil kailangan once na maipasa mo yan sa isang na-reactor, yan. Gustong-gusto yan ng isang reactor dahil nga pagkakakitaan. 'Di ba? Ako naman, hindi naman ako talaga kahit nga ako Basta, kung sino man sa akin ang nagsisend, kung pwede ko ito ilabas, pinapalabas ko. Pero kung sinasabi na private, huwag mong ipalabas, never ako magpalabas ng mga ganyan. Dahil, alam mo naman, magkaibigan kami ni Ate Malo. Pero, never ako nagpalabas ng mga ganyan na bagay. Diba? Usapan lang kasi, halatado ang nag-uusap dito si Ate Malo at si Kaprundi Bakit? Ikinakalat na si Dudong Ruel at si Kuya Awi ang ayaw magpapunta. Yun ang mahirap sa atin. Diba? Ayan. Malinaw pa na pinangalanan talaga ni Sangkay na ang nag-uusap dito, Malo de los Santos, at ayun, halatado natin dyan ang boses ni Kaprundi. Alam ko yon dahil nag-uusap sila, dahil lagi nga sinisingil ni Ate Malo ito si Kaprundi patungkol nga dito sa binili niyang lupa doon sa Dait. At ayaw na ni Ate Malo, at parang gusto na lang ito niya kunin or i-donate. Basta ako ang alam ko, mayroon siyang dudunitan dyan sa beneficiary ni Dudong. Diba? Siguro ko si Kaprundi, hindi lang siguro, dahil alam ko yon na gusto ni Kuya Malo singilin si Kaprundi. Ayun ang nangyari. Nag-alibay si Kaprundi na hindi siya nakakapunta doon sa kubo dahil bawal. Ano ang dahilan? Bakit maging bawal? Diba? Naalam naman natin na yung kubo na yan, ilang beses ina-announce, diba? Ilang beses ina-announce nila Dudong Ruel, ni Kuya Awi at mga staff na open ang kubo na yan. Kaya nga ginawa nila yan para sa kalahatan diba? At tapos yun ang gagawin. Ito ang ang nagpapakalat dito ay walang iba kundi si Kaprundi. Dahil nga alibay nga ito niya doon sa mga yung sinisingil siya ni Ate Malo. Yan ang dahilan dyan na nag-alibay siya dito sa na yan, problema nila ni Ate Malong dalawa. Kaya, di ba, pangit yung ganyan? Tulad sa ginawa ni Kuya Brooks. Parang hindi sila magkapatid. Di ba? Kailangan pa ba? Nag-aaway sila? Parang nag-aaway dito Nakita ko, nag-aaway sila. Kailangan pa ba i-live? Di ba? Sa totoo lang, Kuya Brooks, mali ka Sa totoo lang. Nakita ko. Ako, hindi mo ako basher. Hindi mo ako basher. Pero, sa mata ng mga taong mali ka, Kuya Brooks, magkapatid kayo. Pero, inuundier mo ang problema nyo at nasagi ka lang dyan. Pinalaki mo ang pinalaki mo ang istorya. Nakakahiya. Diba? Magkapatid kayo. Para lang sabihin, ay Diyos ko po, mahirap na lang sabihin, nakakahiya sa mga tao. Mga mga charity vlogger na parang nagsisira-siraan na hindi naman mga ibang tao. Sa totoo lang, ako, sa nakikita ko lang lang ako, tawag nito yung dito lang sa nararamdaman ko, ewan ko sa ibang tao, basta ako pag nararamdaman ko, total reactor naman ako, pwede ko rin sabihin sa'yo dahil alam ko naman, mayroon din tao na katulad sa akin na nakikiramdam lang sa inyo. Diba? Kaya,
Hanggang dito na lang, isiningit ko lang yan, pero ang reaksyon ko dito ay patungkol nga dito sakay sa voice clip na yan, at alam ko yun dahil nag-uusap si Ate Malu at saka si Kapronde patungkol nga dyan sa binabawi niya ang pera. At siguro kung walang binabayad si Kapronde, nag-alibay siya na hindi siya pwede pumunta sa Kubo. Hanggang dito na lang. See you next live and upload. God bless sa ating lahat. I miss you all.